Tila na pag-iiwanan na raw ang Pilipinas sa larangan ng geriatrics o bahagi ng medisina na nakatutok sa kalusugan ng mga matatanda. Sa halos 5 milyong senior citizens kasi sa Pilipinas, 70 lang ang mga geriatrician. Ayon sa Philippine College of Geriatric Medicine. May news to go si Cedric Castillo. Si Mang Julio, 66 na taong gulang, biktima ng Super Typhoon Yolanda. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakabalik ng Tacloban, Leyte. Hindi rin siya sigurado kung may pamilya pa siyang babalikan. Naisip ko na tapusin ko na lang buhay ko, pero naisip ko rin na mas maganda yung mabuhay pa rin ako. Kasama si Mang Julio sa 173 inabandonang matatanda sa isang care facility sa Quezon City, ang kaisa-isang government home sa buong National Capital Region. Iisa lang ang doktor dito, hindi pa tutok sa geriatrics o bahagi ng medisina na nakatutok sa kalusugan ng mga matatanda. 6.8% ng ating populasyon ay mga matatanda o yung mga senior citizen. Ayon sa United Nations Population Fund, pangatlo sila sa pinakamahihirap na sektor sa ating bansa. At isa sa mga dahilan dito ay ang kanilang kalusugan. Ano na nga ba ang estado ng geriatric health dito sa Pilipinas? Sa Asia, Pilipinas ang isa sa may pinakamababang life expectancy. Inaasahan na hanggang 71 lang tayo mabubuhay. Di gaya sa Hong Kong na 83, Singapore na 82 at South Korea na 81. Sisitenta lang ang mga geriatrician sa Pilipinas para sa halos 5 milyong matatanda. Hindi pa lahat sa kanila practicing. Si Nanay Carol, 58 pa lang, pero mas malala pa sa maraming senior citizens ang kalagayan. Baldado't umurong na ang kanyang dila simula ng ma-mild stroke noong 2012. Wala na siyang asawa at hindi pa sinusuportahan ng kanyang mga anak. Yun po, tindahan lang po para sa gamit-gamit po. Nangingi po ko ng tulong kaso. Parang wala naman po. Kagaya nga, mangikin si chair, sira na po yung wheelchair niya. Ang mga katulad ni Nanay Carol, may matatakbuhan pa kaya? Ito ang National Center for Geriatric Health sa loob ng Malacanang Complex sa Maynila. Itinayo noong 2011 ang 4 na palapag na gusali. Pero hanggang ngayon, ang unang palapag lang ang nagagamit para sa kanilang outpatient service. Lahat kasi ng public hospitals ay nangangailangan ng batas. Pero hanggang ngayon, ang 2 panukala para rito, tila inaagiw na sa Kongreso. Yung mga doctor dito, mga volunteer from the private sector, yung mga tao dito, contractual lang, yung contract 6 months, 6 months. Libre ang lahat ng konsultasyon dito, pati ang ilan sa mga generic na gamot. Dinala namin dito si Nanay Carol. Ito ang unang beses niyang makakapagpadoktor simula ng ma-stroke. Mahaba-haba pa ang proseso at makakailang balik pa siya ng ospital para magpa-rehab. Pero buhay ang kanyang pag-asa. Lahat po ng pwedeng services na maibibigay namin sa kanya ay maximum po namin ibibigay yun sa inyo, ha? Napag-iwanan na nga raw tayo sa larangan ng geriatrics. Yung tinatawag nating multidimensional part, no, yung ng pagtanda. Sasabihin nila, ay rayuma kasi matanda na ako, no, normal lang yon. Pero hindi na pala sila makalakad. No? Sa ngayon, kumakalap ang NCGH ng 1 milyong lagda para may panawagan ang pagpasa ng batas at tuluyan ang mapakinabangan ng ospital ng ang mga tulad ni Nanay Carol at ilan pang matatanda. Di lang basta malipasan ng panahon, kundi mabigyan ng pagkakataong guminhawa sa kanilang dapit hapon. Cedric Castillo, GMA News.